What up, everyone? It's your boy TRES, and in this video, we will be reviewing Flip Top Universiculo 12 Fruits versus Cripply. Now, I've been hearing so much bug and noise about this battle. They say that this is as good and as close as it can be. So, I want to see it for myself and review this with you guys. Let's go. Hingan na lang natin kooperasyon nyo kung sakaling mamatay ulit. Nanalo ng coin toss si Fruz. Pinili niya mauna. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin unang banat, unang versikulo 12. Fruz. Yeah! Yo! Musta tol? Ilong time no siya. Di ka na ba nagmamason? Ay, 2024 na nga pala, kaya di na ako magtataka kung si Foreman ka naman ngayon. Mason, Foreman, ganyan ako mag-construct. Flip shop game! Eto pala si Cripply, ang kawawang biktima ng estilong Frozen. Ika'y super late bloomer. Third year high school ka na nung matutunan mo yung close open. Ang bawat linya mo wak laban sa tira o swak. Sure ball, molten. I got full control, man. Ito'y crucial moment para sa akin, poor opponent. Panay lang to puntong low end. Kaya sa yung humor, no thanks. Ang yung destiny, maging dead MC at eto na, yung post-mortem. Kung naging drug deal tong aming battle, tablado siya sa akin kasi tustong scorer, kilala kang bugok, di makakalusot pagkat rules ko golden, mala New World Order. Tulong, Topper. Pakitulungan nga to bago ko tuluyan tong katunggaligong katuwang mo sa 2-on-2. Hoy, creep, na di nakapurong blue. Pag ikaw nasuntok ko, magkakabukol you. Talagang I'm so blessed, featuring Kendrick Lamar, Nick Schoolboy Q, pagkat sa laban natin, tsak mapapa sa akin, ang double U. At syempre, sa'yo na yung L. Remember it, write it down, take a picture, yeah, don't give a fuck! Maski master of crowd control ka pa, may makukulit na one-liner, style marking, why, pek, pag ikay bigla akong sinaksak! Sa ulo, sa leeg, sa tagiliran, sa tiyan, kahit saan, matik na yan. Ako'y Peruvian flake habang with na bad shit ka lang. Feeling heavyweight si Mang Mang. Pending pang sidekick naman. Di ka top tier hangal, ikaw ay hybrid badang. Matagal-tagal ko nang hindi ginagawa ang bumitaw ng ganito kahit na walang beat. Ako pa rin ay narito kasi nga walang trip. Kaya wag ka malito, tangina, wag kang bitch, teritoryo mo'y kayang-kaya ko pasukin, sabay sasakupin ang ako na mag-isa walang click. Mga lyrics na pangkatay mas pinapabagsik na natiling nakahalay sa pinakaastig. Sumusobra ka na, ha? Tinawag mong amateur si K-Ram? Bakit? Bilang pro, naproklama ka na ba? Sabihin mo nga, pro ka bang talaga? O baka naman pro ka lang patanga? Bomalabs ka na nga ang olanams talaga. At ang reason nga, ang weak mo gago. Tas ang weirdo ng pag-spit mo parang sintonadong Kiko Matos na Bicolano. Tangina yabang nito. Ako nga eh, Universikulo 1 pa lang, nandito na ako. Di nauubos ang aking kapusukan, magmula nung bagito pa ako. Universikulo 12 na, tang-ina, anigma. Ba't nandito pa ako? Totoo pa lang siya'y pabibo lang, no? Pweh, sa liga, aristokrat to. At ang sigurado, sa'yo'y mas matalino at mas aktibo maski antigo na ako. May playlist nga lahat ng battle ko sa channel ng Flip Top pa mismo, ano? Kaya kung pataasan lang, nasa ere na ako, naka-aeroplano, yan ay real talk lang, bro. Habang siya, nandun lang sa airport, parang G. Romano. Round 1 pa lang, halata naman, na tumama bawat bara ko. Mas sumasama ang balak ko pag lumalala ang sapak ko. Kaya tingnan na lang natin kung gumana pa yung banat mo, magpapatalo lang ako kapag pumayag kang masampal ko, mukha ng mama at papa mo. It's the first round ni Bruce. This is a classic A game talagang top tier level na Bruce, ha? Unless, tignan natin kung sustain niya all 3 rounds. Nice!
Pag pumayag akong napagsampal ko yung mama at papa ko, utang inang battler to, para makakuha ng crowd reaction, ginagamit yung ender ko. Utang ina mo ka, isa kang hunyango, papatikin mo ako ng saksak. Hininga mo, saksakan ng baho. Bago ko ibadibag si Frus na mukhang wannabe na West Side, like kung tingin yung panalo si Cripply kay M-Site. Itsura niya na, itsura ni Cripply nang aasar eh. Tingnan nyo. Cripply muling nagbabalik. Alam niyong pukpok ang battle to. Last battle ko, putang ina, mga hurado, ang didibel nyo. Tinanim ko, iba umani, na isahan na farmer, no? Gagawa ko ng issue, mala vlogger, bro. Kaya ako muling nagbabalik kasi kumukonti na yung likers ko. Utang ina mo, kahit veterano ka, alam mong underdog ka sa akin. Di ka dangerous, brother. Kung tingin mo sa sarili mo, icon, you don't matter. Tong kalaban kong bitch, beaten. Kitil to sa akin gamit aking mga jokes. Bars, written, pagkamatay, maninigas. Kaya tong frozen, nasabi mo na, putang ina mo. Galing linya pala niya yun, no? Ingit na ni Bruce kanina. Sayang. Pero kahit pa rin, natawa pa rin yung mga tao. Mangliliit tong feeling star sa akin na parang asterisk. Kung feeling mo ibang klase ka, ako yung bagong bullying transferee. At kung usapan, abangan, pahiya sa akin tong si G, kasi kung may dapat abangan dito, kaambak namin ni Tipsy D. Speaking of Tipsy D, naalala nyo Double D versus CB? Team Icra versus FE. Pare-pareho mga linya nitong mga magkakagrupo. Ngayong sa stage ako partner mo, uungkatin ko talaga past mo. Ako ay toxic na nobyo. Hanggang ngayon, di malinaw kung sinong nagnakaw at mali. Malinaw lang pagkakampyon nyo ay mga nakaw na sandali. Buti pa kami ni Topper, ninanakaw, whip cups lang. Saya na kayo? Pasundot lang na komedya. Kayo, buong tournament, tinakaw nyo, nasa YouTube, ebidensya. Dahil doon si Tipsy D sa battle nagpaubaya. Dahil doon tang ina nyo si 3D naging Bisaya. Kaya tinanggal sa Crazy Fam. Kaya yung mundo niya gumuho. 2 oras inakbayan ni Crazy Mix, kaya maaga siyang sumuko. Bobo ka kasi. Iyong talento basura, tinanim di tumutubo. Dahil di namumunga, sinibak nung namumuno. At kung iaanggulo mong tinalo ako nila Basilio, tang ina mo, walang ganon. Sanay na akong matalo ng matalo sa di ko malaman na rason. Pero gutom ko, mananatili, panalo'y di maiistapa. Kasi kalaban ko gangsta lang, ulul, di mo ko mamamafia. At kung gangstera ng usapan, puta sa akin ka mag-angas. Kahit di ka buntis, tang ina mo, mukha mo lalagyan ko ng manas. Gangster ka talaga. Pag hinamon kita dito, papalag ka ba? Tol, yang yabang mo, tabas. Kung talaga na gangsta ka, suntukan kayo ni Batas. Sa prank. Pero may tira din to kahit inconsistent panatukmol. Ki Allen nanalo at kumabig, ngayon mali ka nang nabundol. Ika'y nanalo nga subalit, mukhang gate crusher na pulpol. Nakalampas man sa balakid, lanang lusot, may crowd control. Iba dating kutol, iba si Cripply pag bumungad. Laging may bagong pakulo, parang pagbabarista inatupag. Di mahulaan bawat sulat, laging may crowd kapag naggulat. Kaya si Snoop Dogg ay no match, ngayong natapat siya kitupak.
Manggit pa sabi ng mga tao. Saling manggit. First off, fuck you bitch in the clique you claim. Tatlong wife, what a life, ba't ako magko-complain? Yo! That, grabe. Sobrang solid ng round 1 na 'to. Now I understand why they say that this is as close as it can be. Alright, let's talk about the first round. I enjoyed this, man. Okay, first round, ni Fruz, these are the angles na ginamit niya. These are the main ones, yung pen game, tinira niya yung writing style ni Cripley, nag-selfie bars din siya, then pin your ship. Now, these are the lines that I like from Fruz's first round. I know some of you might have more, some of you might have less. These are the ones that, for me, malakas, okay. First line sabi niya, "Tulong Topper, pakitulungan nga 'to bago ko tuluyan 'tong katunggali kong katuwang mo sa 2-on-2. Hoy creep na di nakapurong blue, 'pag ikaw nasuntok ko magkakabukol you." I love this. Especially the presentation of this one coming from an extended rhyme scheme, grabe yung mga multi ni Cruz, ang sarap sa tenga from the get-go until the very end. And this is just a part of, I believe, meron pang 4 bar setup na rhyme scheme or multi na pinanggalingan nito. I love this, and I love the comedic bar on this one kasi sabi niya dito, ano, "Hoy creep na di nakapurong blue," 'di ba, yung mga creep all blue sila, eh, creeply siya ta's naka-black siya. "Hoy creep na di nakapurong blue, 'pag ikaw nasuntok ko magkakabukol you." 'Di ba yung mga pasa, bukol and whatnot, 'di ba, bruises, ano yun, eh, violet, minsan dark blue, and all that. Yun yung inaano niya, yun yung tina-try niyang i-connect. And the way that he did that is very funny. This is a comedic bar kasi bukol and then yung pasa and then yung kulay nun, tapos siya hindi nakapurong blue kasi 'di ba nga yung pasa, yung bruise hindi naman yun purong blue, eh, right? Minsan may itim yun, you know that, eh, pasok pa nakaitim ngayon si Creeply. So I like that di nakapurong blue na creep at saka yung bukol or yung bruise, yung pasa na hindi naman talaga yun purong blue rin. Ang galing. Tapos 'pag ikaw nasuntok ko, 'di ba? I love that. And then ito yung extended, grabe talaga yung mga multi ni Fruz dito. Excuse me, meron akong ubo, eh. So, forgive me from time to time, medyo maubo ako. There's a multi that come from, na pinanggalingan mo na itong Tulong Topper na line, and then ito yung extended ano nun, rhyme scheme nun, sabi niya, talagang "I'm so blessed" featuring Kendrick Lamar ni Schoolboy Q, "pagkat sa laban natin tiyak mapapasa akin ng W." Now, etong "I'm so blessed" is kanta ni Kendrick Lamar tsaka ni Schoolboy Q. Malinaw naman sa'tin 'yan. Sabi niya, "Sapagkat laban pagkat sa laban natin tiyak mapapasa ng, W." This is another comedic bar to me dahil si Kendrick Lamar at saka si Schoolboy Q ay parehong rapper ng West Side. They're both from LA. Si Schoolboy Q, South LA siya. Si Kendrick Lamar naman is from Compton. Kalugar niya si DeMar DeRozan na ngayon ay nasa, Kings na, Sacramento Kings, 'yan. Um Tapos sabi niya papasakin yung W. W is, of course, this is a very famous hand sign ng West Side or West Coast. So, ang ganda dahil both Kendrick Lamar and Schoolboy Q from West Side, LA, and then W. What makes me like this one is yung delivery niya. Ang ganda ng yung comedy na pinapakita sa atin dito ni Fruz, talagang kumpleto, no? Dahil he could have just said na W, then ang tatamaan lang nun is bar. Pero yung W, tinamaan niya na yung comedy dahil because of the pronunciation. Tapos yung W as a word pa, naging bar. So dalawa yung tinamaan niyang ano, category. Kaya to me, it's a comedic bar. Ang galing. Sobrang lakas ni Fruz talaga dito. And then, third line na nagustuhan ko, sabi niya, "Totoo palang siya'y pabibo lang, no? Pwe, sa liga aristokrat to. At ang sigurado sa'yo'y mas matalino, mas aktibo, maski antigo na ako, may playlist na nga lahat ng battle ko sa channel ng Lift Up pa mismo." Okay, eto, he is ano na, yung direct comparison.
sa kanila ni Cripply na why he's saying what he's saying is that he's an aristocrat. Ano yung aristocrat? Ito yung mga tao na medyo mataas or mataas talaga yung katungkulan, yung social status nila, yung mga sa UK kasi yung mga aristocratic, yung mga sir whatsoever, 'di ba? Count whatsoever, Duchess of mga aristocrat doon. Now, what he's claiming is that he is among those na pinakamata top tier ng flip top. Why? Because he has been here, sabi nga niya kanina, for a very long time. Ano, versikulo 1, di ba? Sabi niya, nandito na ako. So, sino ba yung mga kasabay niya noon? Nung talaga nagsisimula pa lang ang flip top, sila Balakid Prime, Looney Prime, Delo Prime, sila Apex, nandun na. Di ba? Sila Batas Prime, halos lahat ng heavy hitters or biggest name of flip top. Totoo naman sila, Smugglers, kasabay ni Fru. So, what he is saying is that his claim is that I am among them dahil sumasabay na ako noon pa na prime nito mga heavy hitters and champion sila noon. Di ba? Nag-champion sila noon, ng 2x2. So, ano to, this is a very, may merit itong claim na ito. And then, ito yung pinakamalakas na punto na I would say na pinang-double down ni Fru. Sabi niya, siguradong mas matalino, mas aktibo, maski mas antigo. Ibig sabihin, mas matagal na ako. May playlist na nga lahat ng batid ko sa channel ng Flip Top pa mismo. This is to me the biggest point or pinakamalakas na linya dahil Flip Top is what? Known to be the biggest hip-hop battle league in the entire world. Guaranteed po yan. Now, if you check on Flip Top, may playlist talaga si Bruce. Now, what does it say about him? Yun ay social proof. Proving na ako nga ay among the top tiers, I am among the heavy hitters, and I am among the aristocratic line ng liga dahil yung pinakamalaking battle league sa buong mundo nga, ginawan pa ako mismo ng playlist. What does it say about me? Ang gandang punto nun, di ba? It's a solid social proof dahil even if you go YouTube right now, you will find it. So, yun yung ginamit niyang proving point dito kay Crip na sa kanyang punto, sa kanyang argument kung bakit isa siya sa mga pinakamalakas. Dahil kung hindi na nga naman siya sa pinakamalakas, si Badang ba o si Zaito ba may playlist or yung mga ganon, di ba? So, it's a very, very, to me, this is the strongest line na na binitaw ni Fruits on this first round. And the way he delivered it, again, is very comedic. So to me, this is a comedic point dahil tinatamaan niya dalawang category. It could have just delivered it na straight up, maangas, swagger, and this could have been a solid point. Pero pinili niya pinili niya na i-deliver ito ng mas comedic. Okay, let's go on clip list first round naman. These are the angles na ginamit niya. Rebuttal, yung absence niya, yung selfie bars, championship credibility, tsaka yung win down ni Cruz kay Balakid. Okay, these are the lines na nagustuhan ko from clip list first round. Sabi niya, at kung yung angle mong tinalo ako nila Basilio, walang ganon. Sanay na akong matalo ng matalo sa di ko malaman na rason. Now, this is one of this is a very engaging and powerful line. Why? Because of the line that goes before with it. Ito yung psychology naman na ginamit ni Cripply, no? Before he started his round, ano yung isa sa mga pinakamalakas na preconditioning or persuasion or yung seeding na ginawa niya, psychological seeding sa mga tao. Ano yun? Which is yung like nyo. Like nyo kung palagay nyo panalo si Cripply kay MZite. Right. Why does it make it so powerful? Dahil that was the last time, ayun yung huling bagay na naaalala ng mga tao about Cripply, right? Dahil na-reinforce yun nila Looney sa Break It Down. So, sobrang nga nun, sobrang calling card nga nun, or sobrang iconic nung line na yon, even kahit hindi yung mga battle, di ba? Nung thought na yon rather, kahit hindi battle ni Cripply, may kita nyo sa comment section yon. So, naitanim niya na kagad sa mga tao, right? Yung idea na iyon, or na-refresh niya yung recall, pinaibabaw niya sa utak ng mga tao yung idea na panalo talaga ako doon kay MZite. Now, nung binato niya tong linya na ito, ano sa palagi mangyayari? Hindi mas magbo-blow out yung mga tao dahil nga meron ng preconditioning na ginawa si Cripply to set up etong linya na ito, which is yung sanay na akong matalo na matalo sa di ko malaman na rason.
doubling down na dinaya siya or naluto yung laban niya kay Emzal. I like that. Psychological trick na ginawa ni Cripply. Sabi niya dito, second line, iba dating ko tol. Iba si Cripply pag bumungad. Lagi may bagong pakulo. Parang pagbabarista inatupag di mahulaan bawat sulat. Lagi may crowd kapag nanggulat. Kaya si Snoop Dogg ay no match ngayon nakatapat na siya kay Tupac. Ngayon, himayin natin to. Iba yung dating ko tol. Okay, double meaning na agad. Iba yung dating ko dahil matagal siyang nawala. So, iba yung dating niya. Right? Hindi common. Hindi mo siya palagi nakikita eh. So, iba yung dating ko na matagal siya nawala at saka iba yung dating ko na yung angas o yung presence o yung aura. Iba si Cripply pag bumungad, laging may pakulo. Remember this line na laging may pakulo. This is the anchoring line of this entire verse. Kanya, laging may pakulo, parang pagbabarista inatupag. Okay, pagbabarista, di ba yung mga barista, both, alak man yan or kape, pakulo, pag kape, pag hot, di ba, pinapakulan. Alak man yan, cold drinks naman yan, pakulo is yung mga acrobatics na kung ano-anong ginagawa, di ba, before they serve your drink. So, laging may pakulo. Double meaning yung pakulo na boiling at saka yung mga acrobatics something. So, yan, laging may pakulo. Di mahulaan bawat sulat. Now, this is magandang progression dahil sabi niya, laging may bagong pakulo. Laging may bagong pakulo. Di mahulaan bawat sulat. This line progression. Bakit? Magkaibang words yung ginamit pero pareho ng thought na inare-reinforce. Ano ba yung di mahulaan bawat sulat? He is referring to ano dito fake out method. Now, let me tell you ano po ba yung fake out method. Fake out method is a comedic writing style. Comedic writing style na inadapt ng mga battle MC because it translates well. Paano po ba yun? Ito yung yung gagawa ng linya yung isang MC, tas he will make it obvious kung ano yung punchline sa syllables pa lang. Parang yung ginawa kanina ni Cripply, di ba? Sabi niya, yung angas mo tabas. Kung totoong maangas ka, suntukan tayo. Suntukan. Tapos tinuro niya, di ba, yung labas. Ano yung ine-expect mo na punchline? Suntukan tayo sa labas. Pero ang ginawa niya, suntukan kayo ni batas. So yun po yung fake out method na ililid mo yung isang tao into a very obvious path with a very predictable punchline and then babaliin mo kaya fake out. Babaliin mo yung dulo or yung punchline making it more funny or funnier kasi nga unexpected yung nangyaring linya. So that is fake out method. Ano po yan comedic writing style po yan. Mga comedy po talaga, comedy writers po talaga yung gumagawa niya, yung mga comedian na inadapt ng mga rappers dahil nga lalo sa battle it translates very 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 well. Ngayon, tandaan nyo sabi niya laging may bagong pakulo and then di mahulaan bawat sulat. So yung progression ang ganda, di ba? It makes sense pareho. Laging may crowd kapag nanggulat, kaya si Snoop Dogg ay no match ngayon natapat siya kay Tupac. Kaya sobrang lakas na itong natapat siya kay Tupac dahil yung shock value, yung surprise is unpredictable talaga. Dahil nga, sinet up niya na yung utak ng mga tao na laging may bagong pakulo, di mo mahuhulaan yung sulat, and then, boom, no match kay Tupac. Di ba? Yung impersonation niya kay Tupac. Kaya ang lakas na itong line na ito. I really like it. Dahil doon. And then, this is the extended punchline na ginamit niya coming from this setup ng kanyang impersonation kay Tupac. And sabi niya, first off, fuck your bitch, in a click you claim, tatlong wife, what a life, ba't ako mag-complain? Grabe na, sobrang nakakatawa. And this is really, shock value and surprise na linya at its, top tier. No? Ito talaga mga A-list na mga sulat at mga surprise. Bakit kamo? Dahil, yung first part nito is what? Yung hit 'em up, one of the biggest, they say na, lalo na sa West Side, pero parang naungusan na yata ng Not Like Us ni Kendrick Lamar. Pero yung Hit 'Em Up is a diss song ni Tupac kay Biggie at saka sa Bad Boys. Ayan. And then, dinugtungan niya ng line to ni BNK, di ba? I forgot the song, put it in the comment section, but I remember I did a reaction video of that song. I just forgot. Because I even asked you guys, totoo ba yun? At ito yung wife neto ni BNK. But anyhow, so this is the perfect linya ng isang fake out method. Kita nyo?
Yan, yung di mahulaan bawat sulat. And again, ito po yung karugtong na linya galing dun sa di mahulaan yung sulat. This is solid na seryosong diss track tapos biglang pinilitan niya. And also, di ba, itsura niya, then parehas silang kalbo ni BNK. It lands well on that kasi mga tao manggi daw. So, wow, man. Now I understand why people said that this is a very, very close round. I don't know who got this. I mean, a close fight. To me, this is a very close round. Technicalities, I may have to give it to ano talaga, Fruz, yung multi niya and yung mas marami siyang nasagasaan at ginamit na comedy style. Yung kanyang delivery, yung kanyang slapstick, yung sa itsura, yung mukha, and all that. Tapos meron pa siya mga fake out method din. Diba? And then, yung kanyang multis, ang daming niyang pinakita, showcase talaga sa atin, which are the elements ng isang solid na, na battler. Though yung mga mabibigat na punchlines at saka yung mga shock value, yung mga pakulo talaga is na kay Cripply. So I don't know how to judge this. I'm just have to go tabla muna tayo sa first round just because of that. Dahil sobrang I do not know where to go dahil talagang mas maraming memorable moments si Cripply pero mas suabe tsaka mas solid end to end yung performance yung showcase ni Fruz. Let's go second round, guys. And before we go to that, okay, I just want to give a huge shout out pala muna. Oh, sorry. Shout out sa'yo, John Paul Rusima. Thank you so much for the love and the well wishes. Also want to give a huge shout out to Timothy Hermano. Thank you all guys for showing love and support and your belief in me. Okay then, thank you bro. Thank you, Well Ray Labagala and Drakey Ash 40. Thank you all guys for the comment section para ma-shoutout kayo. I love you all guys. Thank you for the well wishes. Okay, let's go round 2. Ha? Secret. Secret nga. Yo! Tapos na ba? Putang ino. Sobrang enjoy na itong battle na to, no? Because tingnan mo sila, talagang they are really enjoying the moment. Kasi A-game sila pareho, S their performance, wow. Saan mo pa? Yo! Tangina! Ang gulo na naman sa dating 2x2. Para ang tanga pre! Paulit-ulit ka lang! Sorry na nga eh! Kaya putang inan to! Siguradong di siya makakasabay ngayon. Snoop Dogg, buhay pa. Tupac, patay na yon. Yo! Enigma! Mukhang di yata tayo nagkaintindihan ah. Ano to? Ba't basic? Sabi ko na nga ba, simulation lang to eh. Parang The Matrix. Sayang, gusto ko pa naman maging racist na creative. Kasi di ba sabi ko, bigyan mo ako ng N-word? N as in niga, hindi native. Oo, ikay native. Ako'y crossbreed ng Indica at Sativa. Cripply Manzanilla, ilulubog kita hanggang sa ikay tuluyan ng hindi mabalita. Nagdagdag ako ng pantig para lalong mas astigyo o mabitin mga rima. Kaya Cripply Manzanilla, tangang cringy bawat linya. Walang silbi, walang tira. Ano, partida? Kau ay bihirang makita. Kaso tangina, nanatili kang mahina. Lintik na babida, feelings talagang weak ka. Sadyang ipinagkait niya ang sariling pagkalinga. Pangalan niya hindi nakalista sa mga pandiinan ng liga. Kanyang isip, kanyang diwa, pang-alipin, pang-alila. At balita ko, isa ka daw seasonal MC. Aba, bongga kang poser ka. Real talk, sobrang overrated mo. O ha? Sobra na, over pa. Paalala lang ha, talagang lahat tayo nakamamatay pag sobra na. At kaya Manzanilla, pagkat panay butterfly ang stomach niya. Kaya relax. Inhale. O, dahan-dahan lang ha, pag nasingot mo to, wala na next basket. Inhale. Exhale. O, palakpakan nyo naman siya. Galing pa yang ibang nayon. O, tama na. Ang babayas nyo ah. Sa kanya kayo ay tila laging sang-ayon, pero ayos lang sapagkat apoy ko mas lalagablab, malas mo lang at ikaw ang pinanggatong. At di ba nga, may linya ka kay Christian na, isa na naman bobong MC ang mananalo sa replay. Eh, tangina ka, ikaw nga yun!
Tangina, didn't age well, pare. Oo, ang yung tactics ay nostalgic, pero yung mga tema, reject na. Baka mamaya, pag tinalo kita, sabihin mo na Mandela effects ka. Balat Okay, Mandela effect, just to let you know guys. Okay, Mandela effect is a false memory. Okay, ibig sabihin hindi siya yung inventong alaala. What I mean by that is like may event or may pangyayari na really happened, but there are details to that na hindi naman talaga nangyari. Nagigets nyo? Halimbawa, umattend ka ng birthday, it's nalasing ka, umuwi ka, and ang naalala mo, nalasing ka, may nakaaway ka pa, but that detail of that memory, hindi naman talaga nag-occur. I like that, lalo na dito, no, dahil galing to sa linya ng, di ba, yung galing kay Christian, yung panalo daw niya ay Cripply. Let me just explain that, no? Dahil, ang sinasabi dito ni Fruz is, ang naaalala ni Cripply, nanalo siya dun sa battle nila ni M-Site. Pero, ang totoo naman talaga, di ba nga, natalo siya dun kay M-Site dun sa battle na yun. Kaya sabi ni Fruz na Mandela effects ka. So, yeah, Mandela effects is just a false memory of a certain event or occurrence na nangyari talaga. Yung may detail lang dun na it didn't occur. Alright. mo na Mandela effects ka. Kaya naman pala, tagal niya nawala. Sa paghikbi, nagpaka-busy at lahat piniga, walang tinira na luha. Inaasam-asam na panalo sa nakaraan niya pagahon. Hindi niya nakuha ang kalungkutan. Kanyang ninamnam hanggang tuluyan na niyang dinamdam at sa sarili siya'y nagduda. Dahil lamang sa tampururot, naging malala ang iyong poot. Isip bata putya. Kaka, diri balahura, parang kinilaw na tuta. Sinigang na pusa, kanyang lirik sa laula. Tayo'y hindi magkatulad sa dami ng aking dinigma na kuta, nilimas na mula, sinibak na puta, pinitas na bunga. Di na para pilitin pagkat siya'y bibigay ng kusa, may tulog ka sa akin nang di nagbibilang ng tupa. At di ba, nag-SpongeBob flow ka? Nerdo ka, no? Ang baduy mo, ha? Eto, bago. You ain't ready for this. Sobrang bobo, Cripply ka. Lala siya'y matindi na. Sobrang bobo, Cripply ka. Lala siya'y matindi na. Pag sinuri mo yung lyrics weak naman ang iyong berso. No, masaking all 3 rounds tomatic na. Hoy, tanglamok ka. Tsak, wak, wak. Tongbi ko na mo pusi. Sa Snoop Dogg ng Lebanon. Ha! Hindi kita pinakinggan. Burado. Ano? Alam mo yun sa Slam Dunk? Alam mo yun? Fuck you 3. Okay. Pero gagi mo kung malupit yung sa Slam Dunk, ano nga ulit yung taon nun? Okay. Hindi talaga kita pinakinggan. Gagi, magre-rebat ako, di pwedeng hindi. Kasi andyan si Shea, bumoboto yan sa ribat eh. Wag na nga ako tayo. Pangit daw si Fukuda. Sabi nito ni Genggeng, yabang mo na porket nakapag-transform ka na Benten. Paalala lang, Fruz, pangit ka din. Ang itim mo pa, kulay kang ink. Kung i-describe kita, mukha kang nigang kakampink. Nagkaroon to ng sasakyan. Ang banges, kulay mint. First time kong makakita ng kotse, pero driver yung nakatint. Di ba pangarap sa'yo ng tatay mo, ito, seryoso. Di ba pangarap sa'yo ng tatay mo, kunin mong kurso HRM, pero ano kinuha mo? Kulay blue na XRM. Kala nila nag-aaral kang dire-diretso, hindi putol. After 4 years, napagtapos nila yung setup ng motor. Pero
Pero kung kukumpara motor mo sa karir mo, daig ka na kagad kasi yung mga tao, tol, di ka hinanap, buti pa yung motor mo kahit paano may hatak. Utang ina, wala daw ipon si Pukuda. Ina neto, Antikas, kada birthday mo, merong kampos na birthday ko, pasin Gcash. Meron, gago. Meron nga, pre. Astahan neto, rich kid, kala mo sa buhay ay angat? Porke tambayan mo Commonwealth, tingin mo singyaman mo lahat? Singyaman, Commonwealth, putang ina nyo, babaduy nyo. Yabang mo, balita ko, di ka nga nakapagtapos, brother. Anong panama mo sa may diploma, may diskarte at sa mga kumpanya may baker? Di ka kasi nag-aral. Hoy, call center boy! Ikaw ang pinaka nakakatangang MC sa universe. Frustrated homicide na tagasagot ng frustrated customers. Eto billing ko sa'yo. Para umangat customer service, magtulong kayo ni Elvis. Mga kupal na support kasi kailangan mo kapag dating sa technical support. Wag yung nakasandal ka sa multi. Tang ina, Frus, ang tindi mo. Kahit magmamamulti ka dyan, irarhyme ko pa rin yung 42 sa Indigo. Irarhyme ko pa rin yung konduktor sa Magmaktol. Kahit ganon ako mag-rhyme, mas lapitin pa din to ng Pusitol. Ako pa din tatawagan na maraming chicks, na sa akin pa rin yung multicall. Palabiro, pero layunin lagi mang body bag, yun ay obvious. Wala ka ng pakay sa battle rap, wala ka ng bilang kung may census. Walang layunin, walang pakay, wala ka na din ultimo views. Dinaig ka pa ng barangay hall, buti pa doon may multipurpose. Utang ina, kaya takbo ng karir neto, mananalo, matatalo, mananalo, matatalo. Kaya standing ni veterano, 11-10. Kaya siya'y nakatakdang Maganda yun. 11-10. Ben 10. gapak, sinubukan mo pagka-genie, creeply, sa pag-retire mo ako yung tutupad, sayo yung November 11, yun yung Veterans Day mo, Brad, magre-retire kang 11-11 tol, puta, your wish is my command. Putang ina sa akin, patay to. Badibagang sasapitin mo sa mga kamay ko, di patungkol sa pulis pag ikay akin na 5-0. At kung di ka sang-ayon na ikay binasi ko at pinulbos, pwede tayo mag-rematch sa Ahon Frus, kita-kit sa 2x2. Nine. Solid second round again. Grabe. The second round looks like, it sounds like the first round too. Okay, let's talk about the second round. Okay, I think second round the Frus, yung angles niya, rebuttals, self-e bars, pen game again, tier level, M-Zite loss, and Doraemon. Diba nag-Doraemon siya ganun. Okay, these are the lines na nagustuhan ko mga Frus on his second round. Sabi niya gano'n, Enigma, mukhang di yata tayo nagkaintindihan na. Ano ba to? Ba't basic? Sabi ko na nga ba, simulation lang to eh. Parang The Matrix. Sayang, gusto ko pa naman maging racist na creative. Kasi di ba sabi ko, bigyan mo ako ng N-word. N as in nigga, hindi native. Alright, so, sabi niya, Enigma mo, hindi na tayo kaintindihan na. Ano ba to? But basic. Sabi ko na nga ba, simulation lang to. Simulation is like a beta mode, no? Of something. So, ayun, hindi na kaintindihan. So, beta, simulation. Parang The Matrix. Because, di ba yung movie na The Matrix, gets nyo naman yun. Sayang, gusto ko pa naman maging racist na creative. Remember this. This is the anchoring line of this entire verse. Racist na creative. Kasi, di ba, sabi ko, bigyan mo ako ng N-word. N-word. N as in nigga, hindi native. Anong punto? Naging creative pa rin, naging racist pa rin naman siya na creative eh, di ba? Bakit? Kasi binanggit niya pa rin yung N-word. Tama? And then binali niya ng native. Kasi sabi niya gusto niya maging racist na creative. Gusto ko pa naman maging racist na creative. Sabi ko bigyan mo ako ng N-word. N as in nigga. Racism na kaagad yun, di ba? Sabi, especially sa black community sa US or sa Western world. When you say that, tas hindi ka naman black, that's offensive to them. That's being racist. So, naging racist naman talaga siya eh. Kaso binali niya, nigga, hindi native. So, naging racist pa rin siya na creative. Ang galing. Yung lalakas talaga ng mga ano dito ni Frus. Tapos number 2 sa niya, tama na. Ayun, palakpakan natin siya. Yan yun, diba? Sabi niyo, tama na ang babayas nyo. Sa kanya, kayo ay tila laging sang-ayon, pero ayos lang sapagkat apoy ko mas lalagablab. Malas mo lang at ikaw ang pinanggatong at di ba may linya ka kay Christian na
isa na namang bobong MC ang mananalo sa replay. Eh, ikaw nga yun. Sabi niyo pa, didn't age well, pare. Very, very good strategy in attacking both way ng live audience. Dahil malakas talaga hatak ni Cripply sa live eh. Tapos inatake niya din yung post or replay value na meron si Cripply. Pareho niyang na-address ng maayos at pasok sa punchline. This is very strategic. Diba? Sabi niya, palakpakan nyo. Ang babayas nyo sa kanya kayo ay tila laging sang-ayon. He is addressing the live audience, yung crowd. Tama? Sa kanya. Tapos sabi niya dito, 'di ba may linya ka kay Christian, isa namang bobong MC ang mananalo sa replay. So live yung una niyang in-address, tas ngayon naman yung replay. Eh, ikaw nga yon. To me, this is the biggest, ano, biggest line of Ru sa second round. Dahil it turns out siya yung natalo sa live tapos nanalo siya sa break it down. Yun naman talaga yung nun punto kung bakit daw siya yung like niyo yung kung palagay niya nanalo si Cripply kay M-Site dahil sa break it down, no? Na-reinforce kasi ni Looney yung idea na nanalo si Cripply doon. Dito, very strategic dahil inatake ni Fruz both ends yung live audience at saka yung replay value na meron si Cripply. Malakas ka sa live, aatakihin ko yan. Bias kayo, kaya lang naman malakas si Cripply dahil pabor kayo palagi sa kanya. Sa replay naman, kung manalo ka man, matalo man kita dito, so inaano niya is, pag nanalo si Cripply sa akin dito live, it's because bias yung crowd. Pag natalo ko si Cripply dito at nanalo siya sa review ng mga battle MC na nagre-review rin or mga nagre-reaction is because dahil nga meron siyang replay value, no. So either way, inatake niya at inaddress ni Fruz na kahit saan ka pumunta, nananalo ka lang sa live audience dahil sa audience impact or sa crowd control, nanalo ka sa post dahil nga ikaw ay may replay value. So, ang galing. Okay, third line na sabi niya, "Di na para pilitin pagkat siya'y bibigay ng kusa. May tulog ka sa akin ng di nagbibilang ng tupa." Very, very nice. Sabi niya, "Di na para pilitin pagkat siya'y bibigay ng kusa." Ano ibig sabihin nito? Hindi daw magiging close fight yung laban nila ni Cripply. May tulog ka sa akin kahit di nagbibilang ng tupa. Double meaning na yung may tulog ka sa akin na tulog na talo, tsaka tulog na knockout. Dahil yung pagbibilang ng tupa is when you wanted to, 'di ba, sleep ng normal sleep sa gabi, 'di ba? Ano 'yan sa mga bata. So I like, solid. Ang ganda pa rin ng second round ni Fruz, parang first round, parang mas malalakas lang yung mga linya niya dito. Tapos meron siya rin pakulo 'di ba, yung Doraemon. Okay, let's talk about Cripply's second round. Ito yung mga angles niya, rebuttal, pangit, career, yabang, at saka rin yung play style ni Fruz. Now, this is the first line na nagustuhan ko kay Cripply. Sabi niya, pangit daw si Fukuda. Nakakatawa to kasi he opened up his for second round with this line. Pangit daw si Fukuda. Tapos nag-pause siya. Yung comedic pause. Hinintay niya talagang mag-sink in sa mga tao na pangit si Fukuda. Hindi mo alam kung ipagtatanggol niya si Fukuda o nire-reinforce niya yung sinabi ni Fruz na pangit si Fukuda. Tapos pangit daw si Fukuda. Tapos nag-pause siya. Secretly. Sabi nito ni Genggeng, yabang mo na porket napag-transform ka na, Ben 10. This is funny dahil si Ben 10, 'di ba? Ang transformation nun hindi naman papugi eh. Pa-monster than alien, 'di ba? Yung transformation na meron si Ben 10 sa kanyang Omnitrix. Alam ko pa. So, I like this. Tapos ganyan pa, 'di ba? Laging nakaganyan yung dreads, yung buhok ni Fruit. So, it's funny in terms of imagery. Dahil pangit daw si Fukuda, 'di ba? Imagine mo yung mukha ni Fukuda tahimik siya. Yabang nito ni Genggeng kasi nga West Side, 'di ba, si Cruz. Porket napag-transform ka na Ben 10, hindi naman papugi yun pahalimaw yun Okay, number 2 sabi niya, "Yabang mo, balita ko hindi ka nga nakapagtapos, brother. Anong panama mo sa may diploma, may diskarte at sa mga kumpanya may bakit?"
This right here, the perfect execution ng fake out method. Ito yung magandang example din ng comedic timing talaga. So kanina explain ko sa inyo yung fake out method, and this one right here, hindi lang basta fake out method, meron pang comedic timing dahil the way that dineliver ito ni ah, Cripply, seryoso, and yung ano nito, yung thought netong linya nito is nanggaling sa hindi ka nga nakapagtapos, 'di ba, yung mayabang ka, minamaliit mo yung mga taong walang pera, and then yung punchline is sa mga kumpanya may bakit dahil yung may diploma, 'di ba, diploma diskarte na uso yung ano yun, eh, yung conversation na yun, eh, your argument whatever sa social media about ano ba yung mas mahalaga. Tapos yung kanyang punchline sa mga kumpanya may bakit, 'di ba? Very ano, eh, very detrimental, 'di ba? Ironic dun sa diploma at diskarte kasi kahit naman na wala kang diploma, wala kang diskarte, kung malakas yung backer mo, pasok ka, eh. So, this is a very good ano, example for that. And number 3, ano niya, kaya standing ni veterano 11-10, ayan, 11-10, 20-10, 'di ba? 11-10, 11-10, 20-10, yung halimaw na yung bata na nagta-transform na alien. Kaya siya'y nakatakdang lalagapak, sinubukan mo magpaka-G, sinubukan magpaka-G ni Cripply. Sa pag-retire mo ako ang tutupad, sayong-sayo ang November 11, yun ang Veterans Day mo Brad, magre-retire kang 11-11 tol, your wish is my command. Genie, ayan yung Genie. Yung Ben 10, nag-transform, ano yung susunod Ben 10? Di 11-11 na, inaano niya. Sinubukan mong pagka-G, gangster at saka Genie, Cripply. Sa pag-retire mo ako tutupad dahil nga inaatake niya. Ngayon, binigyan niya ng ano, eh, negative reframing yung tenureship na pinagmamalaki kanina ni Cruz. Na tenure na ako, aristocrat ako, I'm part of the top tiers. Inaatake naman ngayon to ni Cripply na gurang ka na, dapat ka na mag-retire. Kumbaga, you're out of your prime. Wala ka na. Washed out ka na. Sayong-sayo ang November 11. November 11, Veterans Day, di ba? Holiday yan. Yun ang Veterans Day mo, Brad. Sabi niya, kailan ba dineclare ang November? Parang last year yata, eh. 2023 yata natapat ang Veterans Day ng November 11. So, in November, 11th month, 11, 11, 11, 11. Yun yung Veterans Day mo, Brad. Ay, yung Veterans Day, ano yan, holiday yan talaga. So, para sa mga ano natin yan, mga soldiers, right? Magre-retire ka ng 11-11 tol, your wish is my command. So 11-11, it has something to do din, 'di ba? Yung mga ano, yung what do you call this? Um yung sa yung mga online shopping, 'di ba? They 11-11, maraming mga freebies and all that. So natutupad yung wish naman sa Genie, tapos yung 11-11 na November 11 Veterans Day. Daming layers, sobrang ganda. Again, what can I say? Oh, man, this is very, very close. Siguro I would have to go ano rin, 'no, yung second round siguro ano, tabla rin. Grabe, sobrang parang naaalala ko sa battle na 'to yung Tipsy D ano, Batang Rebelde, sa sobrang close nitong fight na 'to. Yung kay Tipsy D tsaka kay Batang Rebelde parang isang round lang yata yung pagitan, eh, 'di ba? So I think it will turn out that way as well, this one. Kasi maganda yung ano, eh, maganda yung playing along style ni ano, what's this, ni Fruz. Magaling yung playing along style niya dito sa second round, 'di ba? Nung ano, galing sa first round, merong accusation si Cripply na dinaya daw nila, ninakaw nila yung ano, yung kampeonato ng 2x2. And dito ginawa ni Fruz as part of his rebuttal, he played along. He does not deny yung allegation laban sa kanya. Rather, he plays along. Not the typical na response. Kaya, ano eh, naging appeal to masses ito talaga. Kaya kumapit yung mga tao dahil, ano eh, di ba, natawa eh. Imbes na i-deny mo. Sorry na nga eh. Ganun yung opening line niya. So, ang galing. Um, mas evident din for me yung playful delivery ni Cruz dito. It helps him sound very entertaining and artistic kasi hindi siya ano eh, hindi siya monotonous, so very flavorful pag pinakinggan mo si Cruz. Dito naman kay
kay Cripley, ang lakas talaga ng 1-2 punch ni Cripley, yung mga linya, yung ganitong style ng comedy maaalala mo si Sinyo eh, 'di ba? Si Sinyo ganito yung style of rin eh, comedy tsaka yung material kung paano mag-construct ng mga linya si Sinyo, 'di ba? Parang halos ganito rin yung one-liner tapos 1-2. Mabibigat pa rin to me, mas mabibigat pa rin yung linya ni Cripley dahil eto blend ng bars at saka personals tas jokes. Pero mas maganda yung presentation, delivery, tsaka yung technicalities ni Fruits. So, wow. Okay, para sa akin, let's tabla muna natin. I will share my overall siguro thought of this battle after third round. Let's go third round. Yo! Meron daw siyang diskarte, diploma at backer sa mga kumpanya. Dalawa lang yan. Kung di ka Eagles, iglesia ka. Tsaka po tanginan to. Yung mukha mo, tangina mo pang indoor lang. Tangina, 2x2, si Elvis, pastor na. Yo! Yo! Tanginan to! Ito'y para bang Lito Lapid laban kay Bilbo Baggins. Kada spit ko, classic, na animoy magic, yan ang trip kong habit. Ako'y Bugatti Chiron na may gintong chassis, ikaw may low-key ketong stage 6 psoriasis. Ew, so yucky. Pero Crip, don't panic, but you need more practice kasi pag pumasok aking 1-2, pasok pati 3, 4, 5, 6. O teka lang, meron pang 7, tas 8, 9 at 10. Wala lang kapansin, tapos na boxing, di ka na pwede masave by the bell. Gulat ka, no? Words, tinugma sa numbers. Tawag doon, multi-numeric rhyme scheme. Alam mo paano ko nagawa yon? Simple lang. I just let my intrusive thought win. Banat mo, aesthetic nga kaso, generic lang gago. Ang lame mo, fuck you. Agad-agarang papaslangin, walang awakan tatadtarin. Captain Nogaru. Ano, di mo kilala? Di mo maalala mo kanon? Tanga, ginagago lang kita. Nogaru, binaliktad ko lang yung Uragon. Diba? Mind-blowing. Kaso, nakotlaking ang yung pagiging taga-naga, Cripley. Kaya wag kang feeling, baka magaya ka sa Bini. Ha? Nabalita mo ba yung nangyari sa Bini? Baka magalit ka kapag aking kang prinangka. Ano? Gusto mo ba talagang matulad sa Bini, ha? Alam mo yung Bini? Yung binigwasan ni Damsa. Kaya distansya, baka mabagaan siya. Isa kang palpal para lusi. Tsak madidisgrasya ka kaya tama na daldal hala uwi. Kasi kung baga sa arcade ka, tapat mo pang last stage na. Matagal na akong enlightened habang to nasa dark age pa. Ama kill the script sa simpleng hit. Paano pag nag-rampage pa? Nung nag-iisa buhay si M-Site, tamang Cyril Manabat ka. Si Kuya Dennis nga literal, sumasalo may salvage na. Below average ka, ama total freak. I am savage kahit na solo shit. This corny clown is falling down. Natila London Bridge on your knees. Rhymes ko subok, putya flow ko slick. Yung amoy mo stinks. Style mo bulok, shoot sa compost pit. Di niya kaya yun. Kasi kanyang brain, starving. Hinanda niya lang cake at ice cream. Sa akin mala buffet sa Vikings. Ampaw na uncrowned daw. Ako certified king sa aking crazy rhyming. Walang talabang yung lazy writing. Kaya ang aking matatamo na pagkapanalo ay immaculate. Labas na dating bibigpis-bigpis siya na lalaking chapuset. Sabi sa kanya, babate lang siya, iaalay pala kay Baphomet. At ngayong ikay nagbabalik, pwede ka nang mawala ulit. At Enigma, sige, okay na sa akin tong clip. Next battle ko, wag na yan word. Bigyan mo na lang sa akin yung 6, the North Star. 6, the North Star. Paano ang pahinga natin? Di kita pinakinggan ulit. Okay. Kupal. Lahat ng sasabihin ko, ituring mong payong kapatid, di na makakabalik tong naligaw na ng landas, magbaliktad man ng damit. Pupuruhang kita gago. Lahat ng sasabihin ko mapait na kahit pa mag-vitamins ka, di mo maiiwasan ng sakit.
Yung anak mo hindi sa'yo. Tanginan to, todo dinay pa. Di ka ba nagtataka na kamukha niya si Dodong Saipa? Kung ako unpredictable kasi di mahulaan mga bara, anak mo din unpredictable, di mo mahulaan sino papa. Kaya magtaka ka na kapag ikaw ay pauwi. Maitim kayo na mag-asawa tas anak nyo maputi. Tanginang to. Meron pa. Iniputan ng asawa. Oo, di na sila in touch. Kasi pag kumakantot ka para daw siyang wina 1-inch punch, jutay. Tropa mo mismo nilahad at di mo na marerebat na yung pusi mong pinapak, puta iba na pina-fuck out soon. Agay. Meron pa. Shota dati ni Elvis. Diniskartehan neto ng low-key. Tingnan nyo, awkward, apektado si OG. Kaya war sila ni Elvis, mala red alert mga homie. Ito na yung revenge malayuri. Kasi habang shota ni Elvis yung babae, nililigawan mo si Flick G. Pero Ang galing. Ang galing yung linya. Ang creative. Pero busted siya. Kasi mukha kang Kuala na tukmol. Di si Flick G kakantot ng mukhang taga Kuala Lumpur. Kaya si Gago, na broken. Lumayo, mangiyak-ngiyak, tinitigan ko. Pero di si Flick G kundi creepy sanhinang paglisan mo. Bading! Takot ka kismaglas, ikay mabilisang nasindak. Lumusot smuggler kipalpak na parang customs ka din, brad, tas astahan, di malupig. Paka-stupid mo watwak, anong gangsta solid? Baka astrophobic, grabe takot mo sa kidlat. Yung astrophobic, ginugel ko lang, and guess what? I don't give a fuck! Sobrang lakas, pati si Sak na pa-react ko siya ng what? What? Bitch ass bitch. Gusto mo akong maging Brad kasi all in at laging top notch. Kaso kung usapang snitch ay nangunguna ka blackjack, pati amoy sinuwag. Snitch, bumingo kaya sa friend request mo, tolpas agad kasi ako ay malabo na sumugal sa bakarat. Sugal, bakarat, snitch, bakarat, bahala na kayo kung paano nyo iintindihin yun. So, ikaw pala yung kalahati ng Universal Tag Team Champion. Grabe ba improvement? Si Booker T, Madjan Cena, kailangan mo ng attitude adjustment. Ako yung unang nagkampiyon na di sumali ng isa buhay. Ang humarang may sapak at sa mga taong naghanap, eto na't nagbabalik ang people's champ yung si Darak. Ano, di ba mahilig ka sa gimmick? Tung sa akin mas espesyal. Talaga namang nanggigimbal. Kaya sablay hula ni Frustradamus, nasa akin ang bolang kristal. Ay, di pa! Sige na. Ay, di talaga. Time na. Tangina mo, bayot! Time na talaga. Nagkukulita na lang sila eh. Alright, let's go about third round. Okay, para mas malinaw na sa akin kung kanino tong battle na to dahil sa narinig yung third round. Okay, let's talk about Fruits' third round. Angles niya, nag-rebut siya, style breakdown, and then selfie. These are the lines I like from Fruits' third round. Number one, sabi niya, meron daw siyang discarded diploma at backer sa mga kumpanya. Dalawa lang yan. Kung hindi ka Eagles, INC ka. I'm not gonna go into details on this one, pero I believe yung Eagles is like, ano eh, di ba? Ano ba? Parang mga guardians yata yan eh, di ba? I'm not sure. Please put in the comment section. I'm not really sure. Ano ba yan? Parang club, right? Di ba? Or I'm not very sure of the exact distinction ng grupo na yan, but I've seen some of yung mga nagbabike na ano eh, naka parang rush guard na Eagles yung nakalagay. Tsaka INC, as we all know, diba? The Iglesias tend to help their brothers. Lalo na sa mga bagay na ganyan. But I like this. This is a very solid, solid rebuttal kay Fruits. Because ano niya, na na-arrest niya yung isa sa mga pinakamalakas na linya ni Cripley coming from the second round. Very good. Okay, second line na gusto ko kay Fruits, sabi niya, gulat ka, no? Words din umasa numbers. Tawag dyan,
Ang tawag ko diyan multi-numeric rhyme scheme. Alam mo paano ko nagawa yun? Simple lang, I just let my intrusive, thought win. So intrusive thought, just so you know, yun yung mga random thoughts na pumapasok sa isip natin or while we're in the middle of something and then biglang something comes up to you. Parang instinctive siya na thought like you're in the middle of something then like, ano kaya gawin ko to? So those are um so-called intrusive thought. So I love this itong line na ito kasi ano, eh, 'di ba kung ano, tinugma niya yung words at saka yung numbers ba yung 1, 2, 3. Pag pumasok yung 1, 2, kasunod 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi ka naman Saved by the Bell, gano'n. And then multi-numeric rhyme scheme, binigyan niya ng sariling ano, tawag. Oo, nagpauso siya ng panibago na namang play style dito sa, battle rap. It's just sa akin very creative, I love it. And this is very straightforward, lalo na yung I just let my intrusive thoughts when I see this all over the social media and internet. So, meron siyang ano talaga, meron siyang social ano, um, social proofing at saka appeal to masses, may kagat siya. Alright, third line na nagustuhan ko kay Fru, sabi niya, "Ampaw na uncrowned daw, ako certified king sa aking crazy rhyming, walang talabang yung lazy writing." So this is Bone Thugs reference, yang Crazy Bone at saka si Lazy Bone. Sabi niya, "Certified king sa aking crazy rhyming." Crazy Bone at saka si ano, ang crazy rhyming magaling po kasi talaga mag-multi, man, come on, if you've been, hip hop all your life, alam mo kaagad sobrang solid ng Bone Thugs and Harmony in terms of like multi-syllables and all that. Kaya crazy rhyming and isa sa mga pinakamagaling nga 'no, sa Bone Thugs na talagang mag-multi is si Crazy Bone. Walang talabang yung lazy writing which is si Lazy Bone naman na inano niya, binigyan niya ng entendre na lazy or yung pangit or bara-bara lang na ano, na sulat daw ni Kripley. Okay, this is Kripley's third round. Ang angles niya is yung anak, jowa, angles, smugglers, sugal, and then selfie bars. Now, I only had two kasi I don't know with you guys but parang bitin yung third round ni Cripply 'no? Siguro nakalimutan niya, pero siguro 4 bars na lang 'yun or so, pero parang bitin siya sa akin. So, I only had 2 sa ano Cripply. One, sabi niya, "Shota dati ni Elvis diniskartehan neto ng low-key. O tignan niyo awkward, apektado si OG. Kaya war sila ni Elvis, mara-red mara mala-red flag ah, mala-red alert mga homie. Ito yung revenge mala Yuri. Kaya habang shota ni Elvis yung babae, nililigawan mo si Flick G." Again, this is another perfect execution ng isang fake out method. And yung storytelling, maganda yung progress ng storytelling. Yung buong thought na concise niya ng very entertaining way, ng ganito kaikse. And ano, maganda yung mga napili niyang ano, maganda yung mga napili niyang syllables and yung mga choice of words niya na shota ni Elvis diniskartehan ng low-key. O tignan niyo awkward, apektado si OG. Kaya war sila ni Elvis. Mala red alert mga homie. Ito yung revenge mala Yuri. Walang tapon dun sa kanyang mga napiling words dahil maganda yung progression. No? So I love this. And then yung punchline, again, fake out method, perfect, timing maski si Fruz na pa-react na, "Uy, ang ganda nun." Sobrang creative nun. Storytelling, masterclass, ang galing. Ito yung second line na gusto ko on Fruz's third, round, sabi niya, yung Astrapovic, ginugol ko lang. Um, Astra yata, parang ano, 'di ba? Like anything, astrology, 'di ba? Anything yung phobia kasi 'di ba, astrophobic is yung tao, astrophobia is yung takot, right? Astra is, referring to anything na outer space, sky, comets, planets, and all that stuff, yung mga heavenly bodies. And yung phobic is sa tao. So, yung astrophobic, ginugol ko lang, and guess what? I don't give a sobrang lakas pati si Sak na pare-act ko siya ng what? Amazing. These are the lines na what makes Creeply talagang loved by the fans. Now let's talk about this, okay? I will judge it now to me as a whole. So another thing na nagustuhan ko pala, yes.
yung ano, yung bolang kristal kaso kasi parang na-overuse niya 'no, maganda sana yung ano, yung potential ng bolang kristal kaso nanggaling lang sa dara. Anyhow, so overall, um, to me mas maganda, mas malalakas yung ano, mga linya ni Kripley, okey, to me. Pero mas maganda yung naging presentation ni Fruz ng material niya in terms of perfect blending ng jokes and technicalities. Meron pa nga siyang mga comedic bars, 'di ba, na na-explain ko kanina. Maganda din yung mga bali ni Fruz in his jokes and lines. In terms of delivery, kasi pati yung mukha niya talagang ano, eh, 'di ba, talagang a full package yung comedy na ine-execute ni Fruz. Mas ano siya, in character si Fruz 'pag rounds niya. Mas may matataas na potensyal naman yung material ni Kripley. Mas mabibigat yung punchline, ah, mas dumidiin, mas quotable yung mga linya ni Kripley, at least to me. Mas malinis at mas kumpleto lang at mas maganda talaga yung naging execution ni Fruz dun sa material niya. So to me, at least, first round tabla, second round tabla, pero I have to give yung third round kay Fruz. Kaya to me, kay Fruz 'to. Mas na-showcase kasi ni Fruz yung strength niya, eh. Mas evident na nagamit ni Fruz kumbaga yung SS niya. Ano ba yung SS niya, yung special skill niya is yung multi. And he took his multi on a whole new level. Dahil pati yung delivery, slant rhyming, fake out method, comedic timing, yung composition niya, pati yung delivery, everything. Meron pa siyang line nga eh, kanina sa second round, sabi niya ano, kinilaw na tuta, sinigang na pusa, baboy, di ba? May ganun siyang line eh. Tapos, ang thought na gusto niyang i-deliver doon is, ano, si Kripley daw, baboy daw yung mga linya niya, pero siya yung nagsasabi ng mga unimaginable na mga bagay, kinilaw na tuta, sinigang na pusa, pero sinasabi niya, hindi, ito, baboy yung linya niya ni ano eh, ni Kripley. So that is another form of comedy, which is yung irony. Talagang in-exaggerate niyan, sinarcastic niya, talagang satirical na yung kanyang ironic comedy naman doon. So, ano, mas naging evident yung usage o yung usage ni Fruz ng kanyang ano, special skill, which is multi, dahil bin-branch out niya into so many forms, lalong-lalo na sa comedy, nadaanan niya lahat ng available or possible comedy na palagay niya effective to him. Yung gulat factor talaga yung ano naman, hinihintay ng mga yung gulat factor naman na hinihintay talaga ng mga tao kay Kripley is na-deliver niya ng first round. Okay din siya nung second round. Nung third round, dun lang na parang naghintay yung mga tao na, okay, bigyan mo pa kami ng isa pang matindi na parang first and second. And to me, that is na nag-fall short dun si Kripley. Another thing na nakita kong difference in here is yung rebuttals. Malaking factor yung rebuttals dahil ang lalakas ng mga rebuttals ni Fruz, no? Hindi masyadong na double down yun ni Kripley. I was really expecting for him na bumawi doon. But medyo fall short doon. Another thing, huwag natin kakalimutan, no, na si Fruz kasi talagang ano yan eh, freestyler. Tama, freestyler, lalo yung mga taga Blind Rhyme, 187, 'di ba? Sila ano, Smugglers, sila ano, J-Skills, mga tondo talagang ano yun, praktisan talaga ng mga 'yan na freestyle. So, kaya yung pagmumulti, kasi yung nakita nating evident dito eh, through and through yung multi ni Fruz, it is on an S tier talagang level that we have never seen Fruz did before, combining all the other elements of comedy. So yung pagmumulti dahil freestyler 'yan, eh, talagang second nature na sa kanila or sa kanya 'yan. Mapapansin niyo nga, ano 'yan, eh, common trait 'yan ng mga freestyler, 'di ba? Magagaling talaga mag-multi, kamo si Looney tsaka si Smaglas, malalakas sila mag-multi dahil magagaling silang freestyler. Kasi again, ang kanilang training is on the spot, kailangan mag-isip ng next rhyme. So, na-execute ni Fruz yun. And another thing, I think, eto naman psychological level kay ano, Kripley. I think yung absence ni Kripley might have gotten against him kasi may element of anticipation mo
yung mga tao, most especially coming from the build up na in the people's mind na tinalo niya si Mzike, which was reinforced nga sa break it down ni Looney. So automatic people put him on a higher pedestal with uh alam mo yun, people are already expecting so much from him, which equates higher expectation. So, okay yon. Ang pros nun is that you are now considered to be a top tier. May pangalan ka na, inaabangan ka na ng mga tao. Ang cons naman nun is syempre, you are subject to more scrutiny and more pressure and higher expectation. Hindi ka na pwedeng maghain ng mga material na pwede na. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga talagang top tier, no, sa battle rap, they take their time sa pag-battle. Alam mo, sila Sinyo, di ba? Sila, Looney, sila Shehi. Pinipili na lang nila sinong kalaban lahat, anong event sila lalaban dahil nga aware sila sa mga factors na yan when you are now considered to be a top tier. So to me, 1 and 2 tabla, third round kay sa akin, kay Fruz. Dahil sa mga maliliit lang na bagay na nakita ko dito. Pakinggan natin yung yung official judging. But again, if it only boils down to one thing, I would say na nanalo na edge ni Fruz si Kripley dito dahil mas naging malinaw sa lahat, especially sa akin, na mas na-deliver niya kung ano yung objective niya on this one. Lalong-lalo na sa third round. Nabitin ako sa third round ni Kripley. Let's go. Pakinggan natin yung official. Versikulo 12, Kripley vs. Fruz, mag-iisang beses para sa sarili nyo, para sa laban na yun at para sa kuryente. Boto ng urado, 3-2, magigay para kay Fruz. Na Mandela effects. Plus mga pala, hirap siya i-judge actually kasi solid naman sila parehas eh. Pero para sa akin lang, ako, feeling ko sa overall creativity talaga lumamang si Kripley. Kripley siguro 1 and 2 Kripley, pero round 3 malinaw kay Fruz yun. Pero round 1 and 2 talaga, mas nagustuhan ko yung mga binanat ni Kripley, pati yung mga angulo niya. So yun, magandang laban, pero Kripley para sa akin. Well, Tabalento. Isa ako sa bumoto kay Kripley. Siguro yung pinagkaiba para sa akin si Fruz sobrang well-rounded lahat ng elements na gagamit niya, pero mas nagustuhan ko yung kay Kripley dahil mas effective tsaka convincing para sa akin yung mga sinasabi niya. Pero yung 1-2 binigay ko kay Krip, yung round 3 kay Fruz. Yun, sobrang dikit na naman ng battle. Para sa akin, round 3 lang ulit yung naging deciding factor. 1 and 2 parang tabla sila para sa akin. Pero round 3 para sa akin, lumamang na si Fruz. Yun, panoorin nila lang. Yung round 1 nila pareho para sa akin siguro nagtabla lang. Mas technical yung ginawa ni Fruz, tapos yung shock value ni Kripley. So, pumantay lang sila. Tapos yung round 2 ni Fruz medyo lumaylay. Tapos yung kay Kripley naman yung umangat. Pero yung round 3 talaga yung nagpa-decide para sa akin. Yung technicalities pati yung relevance ng mga sinasabi ni Fruz, mas pasok siya sa preference ko kaya si Fruz. Binoto ko si Fruz. Sobrang lakas nung paano yung sinimulan yung battle. Tapos sinabol yun ni Kripley. Lumamang siya sa round 1, pero round 2, round 3 parang mas lumamang yung kung paano linalaro ni Fruz yung mga verse niya, comedy tapos technical na bara. So yun yung nakakuha ng boto ko para bigay kay Fruz yung bara. Ayun, narinig natin sa mga judges, even them are very, twisted, no? Divided sila, sinalo. But all that they said are really, really making sense, no? Dito sa battle na to. And either way, I believe pwede talagang manalo. Maganda yung mga punto sinabi ni Sinyo at saka ni Plasma. And maganda rin naman yung mga pinoint out ni Batang Rebelde, Gregorio Talas at saka ni Sayad. Lahat ng mga mga nag-judge talagang malalakas, no? So
Up in arms kayo. Sino ba sa palagay niyo nanalo? Thank you so much, no, for watching, subscribing, and supporting. Put it in the comment section. Sino palagay niyo sa inyo yung nanalo on this one. Love you all.